Tayo pong manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami o Jesus Christ. Muli na nagkaroon kami ng time to worship you, to glorify you, to listen to your word. Panginoon, kung saan man kami naroon o Jesus Christ, alam namin na kasama ka namin. Kayo pong aming teacher, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-guide sa amin, Panginoon God. Kayong aming kalakasan. Kayo pong aming provision. Kayo pong aming favor, Panginoon God. Salamat o Jesus Christ sa mga oras na ito. Patuloy nga napurihin ka. Patuloy nga na dakilain ka, patuloy nga na sambahin ka, parang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang pag-aaral po natin sa gabing ito, The Joy of Salvation, a Christmas Message. Kukuhanin natin yung ating text sa Psalm chapter 16 verse 11 at sa Luke chapter 2 verse 10. So sa ating pong December series, nasa pangatlong series topic na po tayo, Joy to the World. Yung theme po natin ay The Joy of Salvation, and then binanggit ko na po kanina yung verses na gagamitin po natin. So for this week po, pinag-aaralan po natin yung Joy to the World. Yung tema po natin ay The Joy of Our Salvation. Siyempre, yung kaligtasan na tinutukoy dito ay nanggaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi ng Psalm chapter 16 verse 11, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Sa Tagalog, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Siyempre, nagsulat ng Psalm ay walang iba kundi si David, and the verses refers to our Lord and Savior Jesus Christ, na yung Panginoon na ating pinaglilingkuran, siya yung magtuturo sa atin ng landas ng buhay. Ayan, sa mga oras na tayo po ay nalulungkot, yung Lord pa rin ang magbibigay po sa atin ng kagalakan. So again, there is a difference between being happy and being joyful. Kasi nga, panandalian lamang kapag tayo po ay masaya. Pero kapag po tayo ay maligaya, mayroon tayong kagalakan, ito po ay eternal. At nanggagaling po ang joy natin sa ating Panginoong Heso Kristo. And the good thing about that is that kahit na may mga challenges tayo in life, may mga problema sa buhay, pero andun yung ligaya na walang hanggan na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi rin po, church, ng Luke chapter 2 verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.' Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, 'Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." So actually, doon sa Old Testament, kung pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, kapag nakakakita yung mga tao ng angels, minsan natatakot po sila. Kasi dalawang bagay lamang po ang pwedeng ibigay ng angels of God. Either good news or bad news. At ang maganda dito, magandang balita yung sinabi ng anghel dito kay Maria at dito kay Joseph, na huwag silang matakot kasi may magandang balitang dala yung angel na magdudulot ng malaking kagalakan or great joy for all the people. At yun nga yun na si Jesus Christ ay ipapanganak dito sa mundo para tubusin tayong lahat. Amen. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So for this night, gusto nating emphasize ang ating objectives. Yung first objective po natin is to emphasize the joy that comes from a relationship with Christ. Yan, kailangan maunawaan mo na yung tunay na kaligayahan nakukuha yan sa pamamagitan ng magandang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Siyempre, dumarating din ang time na meron tayong happiness kapag nangyayari yung gusto natin sa buhay, napopromote tayo sa trabaho, nakakakuha tayo ng magandang grades sa ating studies, 'di ba? Nabibili natin yung gusto natin, napapanood natin yung gusto nating mapanood, nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Especially yung mga loved ones natin, yung family natin. Pero tandaan mo, yung tunay na kaligayahan, nakukuha lang yan sa pamamagitan ng relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya napakahalaga that we are intimate with the Lord. Naglalaan tayo ng oras, ng panahon sa ating Panginoong Jesus. Yung point number 2 natin, we needed to explore the connection between Christmas joy and the joy found in salvation. Yan. So dapat every Christmas, na inaalala natin na ipinanganak si Jesus Christ, kailangan maalala natin na
hindi lamang palabas sa ipinanganak si Jesus Christ. Dapat andun yung ating rejoicing kasi alam natin na si Jesus Christ yung source ng ating kaligtasan. Na tayo pupunta tayo ng langit because of the Lord Jesus Christ. At kailangang ipanganak si Kristo at kailangang mamatay si Kristo sa krus para tayo pong lahat ay maligtas. And yung ating objective number 3 is to inspire the congregation to share the joy of Christ with others. Siyempre, ngayong alam na natin, ganun pala yung joy. Kailangan pala merong relasyon sa Panginoon. Kailangan pala naunawaan ko na si Jesus Christ ipinanganak para sa akin, namatay sa krus para sa akin, at yun na yung tinapos ng Panginoon para sa kaligtasan ng humanity. So with that, ang dapat ko palang gawin is to also share the gospel to others. Yung kaligayahan na tinanggap ko mula sa ibang tao, dapat ibahagi ko rin sa kanila. 5 points lang ang gusto kong ituro sa atin tonight. Yung point number 1, the source of joy. Binasa natin ito sa Psalm chapter 16 verse 11. Sabi doon, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." So dito, we learn that true joy is found in the presence of the Lord. Yun. Kailangan sa lahat ng ginagawa natin para matagpuan mo ang tunay na kaligayahan, kailangan naroon ka sa presensya ng Diyos. Siyempre, the presence of the Lord, marami po yung paraan para ma-enjoy natin yung presence of God. Katulad ng ginagawa natin tonight, we are studying the message of God, 'di ba? So na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon even in our quiet time, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ating individual prayer time, 'di ba? Sa pagdalo natin ng gawain ng ating fellowship, sa pag-worship sa ating Panginoon, so we enjoy the presence of the Lord. The joy of salvation is not fleeting. Yun yung maganda. Meron tayong assurance, 'di ba? Na life after death at yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ay buhay na kapiling ang Panginoon. It is a deep, abiding joy that comes from knowing the path of life laid out by our Savior. Di ba tayong lahat kailangan natin ng tagapagligtas kasi alam natin ang destination talaga natin ay hell. So we needed a Savior. Kaya nga ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, paniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. So again, ang pinanggagalingan ng kaligayahan yung presensya ng Diyos. At kailangan natin na patuloy na enjoy yung presence of God. Yung point number 2 natin, binasa rin natin sa Luke chapter 2 verse 10, where the angel announces, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people." Yung point number 2, Christmas joy and salvation. Christmas joy is intimately connected to the good news of salvation. Yung binanggit ko kanina, magkapatid po yan. Kaya every time na inaalala natin yung Christmas, inaalala din natin yung tinapos na gawa ng Panginoon. The birth of Jesus is the embodiment of God's love and redemption plan. Diba, ipinanganak si Jesus Christ para ipakita yung pag-ibig ng Diyos Ama at yung plano ng Diyos Ama na iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan, pagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So it brings immeasurable joy to all who embrace the Savior. 'Di ba? Kaya nga tayo narito tonight sa Bible study eh. We are not compelled to attend the Bible study online. Pero andito tayo kasi nga merong immeasurable joy tayong na-experience every time na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kasi naunawaan natin ang tinapos na gawa ng Panginoon para tayong lahat ay kanyang iligtas. Ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang yung sino mang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, 'di ba? Yung point number 3 natin, the transformative power of salvation. Ang kaligtasan ay hindi lamang one-time event na pina-accept sa iyo si Jesus Christ sa Panginoon, tagapagligtas, amen, that's it. It is a transformative experience that fills our lives with purpose and meaning. So yung maganda, nung tinanggap mo na si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, nagkaroon ka ng direksyon, nagkaroon ka ng layunin, nagkaroon ng kahulugan ang buhay mo.
'di ba? As we understand the depth of God's love and significance of Christ's sacrifice, our hearts overflow with joy. Kasi nare-realize mo, sino ba naman ako out of billions of people all over the world, yung Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon, namatay sa cross ng Calvary para iligtas ako? Sino ba tayo, 'di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, para lamang tayong buhangin, para lamang tayong basahan, 'di ba? Pero iniligtas tayo ng Lord. Again, yung motivation, yung pag-ibig ng Diyos. The joy of salvation is not dependent on circumstances but is anchored in the unchanging love of our Heavenly Father. So napakahalaga na maunawaan mo ito, na hindi ito nakadepende sa mga oras, sa mga pagkakataon na minsan siguro sasabihin mo, mahal talaga ako ng Diyos kasi masaya ka ngayon, kasi nangyayaring gusto mo sa buhay, wala kang problema, 'di ba? Pero sabi dito, it should be anchored in the unchanging love of our Heavenly Father. Na kahit na minsan nagkamali ka, minsan pasaway ka, minsan nalalayo ka sa Panginoon, meron ka pa ring assurance na mahal ka ng Lord kasi unchanging ang pag-ibig ng Diyos. Minsan tayong mga tao kasi moody tayo, minsan na-stress tayo, napapagod tayo, 'di ba? Tinatamad, 'di ba? Or nakakain ng mga problema sa buhay, mga alalahanin sa buhay. Pero tandaan mo, naka-anchor dapat yung ating kaligayahan sa hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos, sa walang patakarang pag-ibig ng Diyos at pagtanggap para sa bawat isa po sa atin. So, ganun yung grace of God. Ganun tayo kamahal ng Lord. Yung point number 4 natin is sharing the joy. So ngayong alam mo na mahal ka pala ng Diyos, na yung grace ng Lord ay always available para sa'yo, yung favor ng Lord will always be available for you, kailangan naman syempre i-share natin to sa iba. Our joy in Christ is not meant to be kept to ourselves. Di ba parang ganito yan, nalaman mo yung treatment halimbawa sa AIDS or merong isang matinding karamdaman na walang kagalingan at natuklasan mo kung paano gagaling yung isang tao at gumaling ka doon. Di ba yung tendency natin is to share the good news to others para sila man din ay magkaroon ng kagalingan. In the same way, ganun din yung salvation. Dahil naunawaan mo na kailangan pala si Jesus ay tanggapin na Panginoon tagapagligtas ng buhay para sila ay maligtas, hindi sila mapunta ng impyerno at mapunta ng langit kapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. So kailangan ko rin palang i-share ang gospel, especially sa loved ones natin. So, di ba nakakalungkot naman, nasa heaven ka, makita mo nasa impyerno yung asawa mo, yung anak mo, yung kaklase mo, yung best friend mo, yung girlfriend or boyfriend mo, di ba? So napakahalaga that we share the gospel to others. Yan. Sabi ng Matthew 28:19-20, Jesus commissions us to go and make disciples, sharing the joy of salvation with others. Kaya nga tayo nagba-Bible study. Kaya nga we are inviting people to attend. Kasi nga, kailangan nilang maunawaan yung kaligtasan na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Regardless of your church, regardless of your background, regardless of your educational attainment, or regardless of your level or status in life. So as we embrace the joy of Christ, let us be inspired to become ambassadors of that joy, spreading the good news to a world in need. Di ba napakaganda na ganun yung experience? Hindi sa'yo nanggagaling ang kaligtasan. Hindi sa'yo nanggagaling ang kapayapaan, ang kaligayahan. Pero ikaw yung ginagawang alulod or daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Ikaw yung ginagamit ng Lord to spread the good news, especially dun sa mga tao na nangangailangan ng liwanag, nangangailangan ng kaligtasan. So ang bottom line, share the joy. Yung joy na tinanggap mo, yung mga salita na napapakinggan mo tonight, i-share mo to others. Amen. Yan. Yung point number 5, cultivating a joyful community. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 4. Sabi dyan, it encourages us, si Apostle Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kanina in our Christmas party and Youth and Young Professionals Fellowship, nag-enjoy talaga sila, hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi even sa mga fun games, sa mga parapol. So ganun din, kailangan meron kang community to support us. Yan, meron kang mga Christian friends na handang ipag-pray ka, na ibibigay yung kanilang oras at panahon para sa atin. Ayan, handang tulungan ka na mag-grow ka sa iyong relasyon sa Panginoon. So let us foster a community that achieves the joy of salvation, supporting and encouraging one another on our journey of faith. Diba? So kailangan we help one another,
Yan sa ating paglakad, sa ating paglago, sa ating kalagayang spiritual. So in our shared joy, we become a powerful testimony to the transformative power of Christ's love. 'Di ba? So syempre, tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, kailangan mag-radiate sa iyo yung pag-ibig ng Diyos na nakikita sa iyo si Jesus Christ, 'di ba? Na ginagamit ka ng ating Panginoon to glorify the Lord, to honor the Lord, 'di ba? To worship the Lord. Amen. And then ikaw ay lumalalim sa relasyon sa Panginoon, and at the same time, ginagawa mo yung ultimate command na binigay ng Lord. Ano yon? The command to love. To love God above all and to love others as you love yourself. Amen. Sa ating summary for this night, sabi dito, the joy of salvation is a precious gift bestowed upon us through the love of God. It is not confined to a season, but is a constant presence in our lives as we walk the path of life with Christ. This joy is worth celebrating, sharing, and cultivating within our communities. Siyempre, if you were to ask me, Sir, December 25 po ba talaga ipinanganak si Jesus Christ? Ang sagot ko dyan, I don't know. Pero sure tayo na dumating si Jesus Christ dito sa earth. At maganda na inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoon. We celebrate, we share the joy, 'di ba? Eh halimbawa, gusto mo mag-celebrate ng Christmas, pero ikaw yung nag-define ng date to celebrate Christmas, ikaw lang yung mag-isa na bumabati sa iyong sarili na Merry Christmas. So 'di ba, walang kasiyahan doon. Kaya it's okay for us to celebrate sa December 25 ng kapanganakan ng Panginoon. Again, the joy of salvation is a precious gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang motivation ng bottom line, pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo. So in our application tonight, tandaan po natin yung 5 bagay before we end. Yung point number 1 ko, reflect on your personal relationship with Christ and thank God for the joy that salvation brings. So ikaw'y nakakaalam niyan, gaano kakalago sa Panginoon, gaano kalalim ang relasyon mo sa Panginoon. So ipagpasalamat mo sa Panginoon yung kaligayahan na tinanggap mo, yung kaligtasan na tinanggap mo mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Patuloy mo tong alalahanin. Kasi every time na maalala mo na mahal ka ng Diyos, kinahabagan ka ng Diyos, yung favor ng Lord, yung love ng Lord, yung grace ng Lord ay always available for you. Lalago ka eh. Makakapagpatuloy ka sa Panginoon at marirealize mo na ang dapat mo talagang gawin, paglingkuran din ng Diyos at gawin yung kanyang ultimate command, which is the command to love. Yung point number 2 in our application, share the good news of Christ's birth and salvation with those around you, especially during the Christmas season. Diba, this Christmas season, may mga pagkakataon na uwi ka sa probinsya, meron kayong mga reunion, may mga Christmas party, yung mga long-time relatives mo, mga friends mo, marireunite ka, makakausap mo sila. So it's also the best time for you to share the gospel, to share the salvation of Jesus Christ. Hindi naman kailangan na ang lagu-lagu mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos or ang dami mo nang alam na Bible verses. So pwede mo siyang i-refer to listening to YouTube, yan, sa ating YouTube link. Pwede po yun. And then pwede mo lang siyang bigyan ng isang verse, yung John 3:16, diba? And then kapag binigyan mo na siya ng one verse, explain mo lang ng mabilis. And then you can refer him to attend Bible study, 'di ba? To attend Sunday services. So we can do that para patuloy na mag-grow yung ating relationship sa Panginoon at the same time na share din natin yung good news to others. Letter C, actively look for opportunities to bring joy to others, demonstrating the love of Christ in tangible ways. Siyempre, dapat faith in action. Hindi pwedeng halimbawa sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, nananampalataya sa Panginoon, and then gusto natin na express yung pag-ibig natin sa others, pero wala naman tayong dine-demonstrate na love of Christ in tangible ways. Diba? So, kailangan meron din tayo mga tangibles na ginagawa. Maaring giving your time, giving your talent, or even giving your treasure. Diba? So, kailangan active tayo na nagpa-participate. Kung may mga oras, may mga pagkakataon for you to volunteer, so volunteer. Kung may mga oras, may pagkakataon na for you to take part the ministry, mag-take part tayo sa ministry. To share the gospel, share the gospel. Yan, support po natin yung mga gawain ng Panginoon. Yung letter D, encourage and support fellow believers in cultivating a joyful community that testifies to the transformative power of salvation.
So, syempre habang ikaw na-encourage ka, nako-comfort ka, na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, dapat ikaw din. Ini-encourage mo din yung ibang tao. You support also other co-believers. Hindi lamang actually mga kapwa natin mananampalataya. Support your pastors. Support your leaders. 'Di ba? Kasi sila yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Sila yung mga nagpe-pray for you so you can also support them. Not hindi lang about mga gifts to or monetary, kundi in prayer, pwede mo silang ipag-pray or making yourself available to help them, to support them, 'di ba? Letter E, rejoice in the Lord always. Finding joy in every circumstance and trust in the eternal pleasures found in His presence. Ito hindi ako lagi nangangako na kapag nakay Jesus ka na hindi ka magkakaroon ng problema, hindi po yung totoo. Kung may nangako sa inyo noon, nagsisinungaling siya. Kasi kahit nasa Panginoon ka, narito ka pa rin sa mundo. Dahil narito ka sa mundo, marami pong mga temptations, maraming pagsubok, maraming challenges, trials, and problems. Hindi ka makakaiwas dyan. Pero ang point, you should always rejoice in the Lord. Kasi this time, kasama mo ng Panginoon. Dahil kasama mo ng Panginoon, kahit na mahirap ang sitwasyon mo, kahit na maraming pagsubok ng buhay, andun pa rin yung kaligayahan. Kasi ang kaligayahan nga nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. At patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. Andun yung kaligayahan natin, kagalakan natin to worship the Lord, to honor the Lord, and to listen to His words. Tayo pong manalangin. Lord, salamat for this night. Salamat na tinuruan niyo po kami about the joy of salvation. Salamat o Jesus Christ na kaming lahat tumanggap sa inyo na sarili naming Panginoon tagapagligtas. Alam po namin na kami po ay ligtas na. Alam po namin, O Father God, na meron kaming buhay na walang hanggan at nasa amin na po ang eternal joy na nanggagaling po sa inyo, Lord God. Kaya Lord, ang panalangin namin, O Jesus Christ, yung mga salita na aming napakinggan patuloy na magkaroon ng buhay, ng kapangyarihan, ng application, ng manifestation sa bawat isa po sa amin, Lord God. Patuloy kaming lumago sa pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Patuloy na lumago kami sa aming relasyon sa inyo, Lord God, even in loving others as well, O Father God. And we pray, hallelujah, na patuloy nga na sa lahat ng mga sitwasyon na aming kinakaharap sa buhay, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon, even sa mga personal lives po namin, Lord God, patuloy na turuan nyo kami na mag-rejoice in the Lord. Mag-rejoice sa inyo pong presensya, O Father God. Kaya Lord, salamat for this night, sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.